What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Kung maalala nyo mga kababayan, nangako ang ating presidente na pababain ang presyo ng bilihin kasama na dito ang bigas. Ngunit magpahanggang ngayon hindi pa rin nila masolusyonan ang nangyayaring rise inflation sa ating agrikultural. Kaya naman naglunsad ang Administrasyong Marcos kasama ang Araneta Romualdez na magkaroon ng Kadiwa Store, no? Na kung saan mabibili ang isang kilong bigas sa napakamurang halaga na 29 pesos kada kilo. Ngunit mga kababayan hindi natuwa ang mga mamamayan nating mahihirap, no? Na kanilang sinabi na ang binebentang bigas sa Kadiwa Store nangingitim na nga may amoy pa. Naku naman po, na hindi na di umano itong pagkain ng tao, kundi pagkain na ng hayop. Grabe naman. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na para bang sinasalbahe no, ng Administrasyong Marcos ang mga ordinaryong mamamayan, lalo na ang mga mahihirap. Na ganito ba man trato ang Administrasyong Marcos na halatang maitim at may amoy na ang itinitindang bigas, pakakain pa rin sa sambayan ng Pilipino? Naku naman po. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kahit ako nang narinig itong balitang to hindi ako natuwa. Dahil bakit pansamantalang solusyon lamang no ang ginagawa ng gobyerno at hindi pangmatagalan. At kung pansamantalang solusyon ito sana ayusin dahil baka makasama pa sa kalusugan ng nakararami. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang reaksyon ng isang kapuspalad nating kababayan na bumili ng tig 29 pesos na kilo ng bigas sa Kadiwa Store. So, anong klaseng bigas ito? Anong amoy? Okay, panoorin natin itong kanyang video at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Kahapon pala, nasimulan na po ang pagbebenta ng murang bigas, 29 per kilo sa 10 Kadiwa stores in Metro Manila. At ito ang reaksyon ng isang ginang. Yung bigas. Yung pamabaho. Pagkain ako ng hayop Pwede kainin pa namin mahihirap sa mayayaman pagkain ng hayop ito. Grabe. Maitim po ba? Maitim na, may amoy pa. Kapag inugasan namin Binenta pa? Ginagawang ban-aid. Bali ilang kilo po yan? 5 kilo, dati 3. Sana po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. With growing child, matatakaw ang mga teenager na padaki, kaya kulang ang 3 sa Pero ngayon nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Sabihin mo kakain ng mabuti yung bata. Grabe no? Maitim na, may amoy pa. Nanood ako sa TV Patrol. Yan, pinalita rin ng TV Patrol. Nung i-focus yung bigas, nakita ko, mangitim-ngitim na. Grabe. And kahit hindi ko yan personal nga na naamoy, alam ko maamoy. Kasi ganyang klaseng bigas din, maalala ko nung 1970s, I think elementary ako noon, high school na. Nakatikim na ako ng ganyang klaseng bigas, yung narik ang tawag namin noon. Kahit ilang beses hugasan, may amoy. Kaya lang, Correct. sige na lang. Gutom na kami dahil nabagyo at nabaha yung lugar namin sa La Union.
Kasi nga old stock. Mm. So, grabe. Pwedeng Di ka kainin ng mahirap. tanggap-tanggap. Sabi ng ginang, kailangan sa mga mayaman, pagkain na daw yun sa aso. So, ano ba ang treatment ng ating gobyerno sa ating mga pobreng kababayan? Mm. Maganda yung kanilang atikain na magbenta ng murang bigas. Ang laking tulong na po yan, yung 29 per kilo. Kailan? Bakit old stock pa ang ibigay? Kaya nga. Hinintay pa nila na mabulok ang bigas sa NFA bago ibenta ng Mm. noon pa sana. Correct, Bakit General. ngayon pa? Sayang ba? Palakpakan ko pa ang administrasyong ito nung pag-upo at magbenta ng ganyan at tuloy-tuloy hanggang 2028. Nako, hindi na ako mag-vlog, batikos sa ginagawa na matutuwa ang karamihan, matutuwa ang mga Pilipino pag tuloy-tuloy yung 29 pesos. Yung, naman, hindi naman yung Oo. premium rice. Basta, Correct. wag lang maamoy. Tama. Kahit medyo matigas-tigas, yung amoy kasi ang, yan eh. Grabe. So, ang tanong, bakit ngayon lang? Baka sa mga dugyot vlogger, pwede yan, General Macanas. Total open naman sila sa administrasyon, no? Na kahit halata ng binababoy na ang Pilipinas, suportado pa rin ng mga ito. Baka sakaling pwede ipakain sa mga dugyot na taga-suporta ng administrasyong Marcos de Umano. Hindi kaya malapit ng eleksyon? Bing timing, isa pa. Napanood ko rin sa TV Patrol kahapon yung healthcare yung allowance ng mga healthcare workers nung panahon ng pandemic. Hmm. May batas na ipinasa na ang mga frontline workers, yung lumalaban sa COVID, mayroong additional allowance depende sa risk trabaho nila. I think magbari, may 5,000 per month, 10,000, 15,000, depende yung kadelikado ng trabaho nila noon. Hmm. Ang tagal. Ngayon pa ibinigay. Although ni-release pala, hindi pa natanggap ng mga healthcare workers. Kasi nag-announce ang DBM, ito na, may pera na. So from DBM, ida-download sa DOH. From DOH, ida-download sa mga regional DOH offices. Then mamaya, health workers na. Yung napanood kong balita, ang daming nag-react na, bakit ngayon pa? Sabi, yung iba namatay na. Yung iba nag-retire na. Yung iba ng ibang bansa na. Bakit ngayon pa ibinigay? Yan ang tanong. Agree. Ibibigay man lang pala, delay pa. Ang haka-haka, yung napanood kong balita sa TV Patrol, hindi kaya dahil sa eleksyon, malapit na ang eleksyon. Pwede. Ginagawang parang ayuda. Maaari. Yung allowance ng mga healthcare workers, mga bayani natin yan, modern day heroes. Maraming namatay ng mga healthcare workers sa paglaban sa COVID-19. Mula hanggang ngayon, hindi pa natikman ang kakapiranggot na allowance. Ngayon pa ibibigay, tiniming, malapit ng eleksyon. Yun ang tanong. Ng mga imbes na maligaya ang mga healthcare workers dahil wala na. Aanhin pa ang damo kung patay na kabayo. Yun. May mga namatay na daw na healthcare workers, hinihintay yung healthcare allowance nila na yan.
Ngayon Grabe. pa, ay nako, ang ating gobyerno. Sa balik tayo sa bigas. Aboridong-aborido ang administrasyong ito sa napakataas na presyo ng bigas. So ito na yung paraan nila na maibaba. But itong 29, hindi ito ang tunay na presyo ng bigas. Ito, subsidized ito. Parang ginigisa tayo sa sariling mantika. Bakit? Kasi para makabenta sila ng 29 pesos per kilo ng bigas, kailangan may pundo ng gobyerno, pera natin yon, para idagdag sa pambayad. Kasi kung ang bigas na yon is galing sa mga magsasaka, binili yan ng mga 20 plus, 26 at 29 na ata ang palitan ng NFA ngayon, 29. Imiling mo pa. Ang puhunan na yon, pag nagaling na, magiging 42 to 46 pesos na ang kilo. Puhunan lang yun. Bibenta mo ng 29. Di, i-subsidize. Ibig sabihin, pera pa rin ng taong bayan. Kung imported naman, ganun din yun. Ang puhunan sa imported rice, mula Vietnam, ang pinakamababang presyo na doon is 30 pesos per kilo sa Vietnam. Angkatin. Pagdating na dito, taripa, handling, shipping, ganun din. Mga 45 na ang puhunan. Tapos ibebenta ng 29? So ano yun? Di pera pa rin ng taong bayan. Actually, hindi nila napababa ang presyo ng bigas. Kundi, inaabunuhan natin yung pambayad ng bigas para maibenta nila ng mura. Para maipalabas na, malapit nang matupad ang pangako ng Pangulong Marcos. 20 pesos per kilong bigas. Ito na, malapit na dahil 29 na lang. Kaya lang, ginigisa tayo sa sariling mantika. Tapos, kakaunti pa ang makikinabang. Mga ano lang. Okay. Okay naman to dahil mga pobre talaga yung mga disadvantage o mga nangangailangan. Okay. Persons with disability, solo parents, senior citizens, katutubo. Ito yung mga priority. Bakit sila lang? Ang dami namang pobreng Pilipino na hindi kasama dito. Bakit hindi sila makabili ng ganong klaseng bigas? Kahit mabaho na lang. Kaysa sa hirap na yung taong bayan. Tapos, bakit 10 kilos lang ang per month? Kulang yun. Gawin ninyong 30 to 50 kilos para maging maligaya ang taong bayan. Para boboto sila sa inyong mga kandidato pagdating ng eleksyon. Kailan kung ganyan, mabaho, kakonti, lalong magagalit ang taong bayan sa inyong mga kandidato at lalong matatalo. Kasi lumalabas ata Sure yun. connected na sa eleksyon ang lahat nitong mga ginagawang